Ngayong kaarawan ni Pangulong Noynoy Aquino, personal siyang dumalaw sa Gihulngan, Negros Oriental para makita ang lawak na pinsala roon. Ang mga residente napapaiyak na lang dahil wala na silang makain. Nakatutok doon live si Micaela Papa. Micaela? Igan, patuloy nga nakaramdam ng mga aftershock dito sa bayan ng Gihulngan. Kaya naman yung mga ilang kalsada na mga may bitak na, lalong lumalaki pa yung mga crack sa kanila. Bukod pa dito, iniinda rin ng mga residente yung kawalan ng tubig, kuryente at anilay magulo na distribusyon ng relief goods. Mabilis na kumilos at nagmamadali ang mga taga-bayan ng Gihulngan nang makatanggap ng text message na mamamahagi ng pagkain sa may operation center sa may City Hall. Si Mamol Pebillo, kinapaglakad dahil putol ang paa. Pero kahit may iniinda, tumawid pa rin ang bundok ng Larenya para may maiuwing pagkain para sa pamilya. Sa isang evacuation center daw siya unang nagpunta kung saan may namamahagi ng relief goods. Pero matapos maghintay ng 3 oras, umalis siyang gutom at pikon sa umano'y kawalan ng sistema sa distribusyon. Naghanap ng makakain namin tulad ng yung bunga ng lubi. Pwede na yun. Pagtsagaan na yun. Bukas pa sila pupunta sa amin, ma'am. Paano? Bukas ngayon. Wala kami makain, ma'am. Walang proper instruction, ma'am. Kasi gusto lang namin na ma-accommodate namin yung mga pagkain na kailangan namin, ma'am, sa ngayon. Nangako naman ang RDRRMC pati na ang DSWD na aayusin ang sistema upang tiyakin na patas ito at lahat ay mabibigyan ng relief goods. Ganito yung ginawang system ng DSWD para siguraduhin na hindi doble-doble yung makukuha na relief goods ang bawat pamilya. Una nga, ayan, maglilista muna sila ng kanilang pangalan at pagkatapos ito bibigyan sila ng papel na may number. Yan, tapos pupunta sila dito kung saan lalagyan ng indelible ink yung kanilang daliri parang sabotohan at pagdating dun sa area kung saan bibigyan na sila ng relief goods, kukunin uli yung number para siguraduhin na hindi nila maipasa ito sa ibang tao na kukuha uli. Sa aming pag-iipot, bakas ang matatawag na desperasyon ng sitwasyon. May mga SOS signs sa kalsada at harap ng bahay. 2 araw na kasi matapos ng 6.9 na magnitude na lindol, wala pa rin silang kuryente at tubig dito. Sarado rin ang mga tindahan. Kahit may pera ka, wala ka namang mabibilhan ng makakain. Kaya talagang sa relief goods nakaasa ang lahat. Kanina personal na pinuntahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang Gihulngan upang siyasatin ang pinsala sa araw ng kanyang kaarawan. At sa kabila ng pagkasalanta sa lindol, nagawa pa rin ng mga residente na pasiyahin ang Pangulo. Kasama ng Pangulo ang mga kapatid na sina Bolsi at Pinky at cabinet secretaries. Ininspeksyon ng Pangulo ang pinsala ng lindol sa kalsada na lumapad pa ng ilang talampakan ang bitak dahil sa aftershock. Pinakalma rin ng Pangulo ang kalooban ng mga residenteng may takot pa rin bumaba mula sa bundok dahil sa banta ng tsunami, kahit na may banta ng landslide dahil sa sunod-sunod na aftershock. Pinapacheck ko natin sa DOST kung may pangalan pa ho at kung saan galing yung pangalan ng landslide, patayin ko namin. Nangako rin si Pinoy na darating ang mga relief goods at mga engineer upang tiyakin ang kaligtasan ng mga gusali. Tayo magdagdag na rin. Makakapasama nung sitwasyon. Tiningnan din ng Pangulo ang Gihulngan Public Market na nagtamo ng ilang bitak matapos ng bagyo. Sa kanyang pag-iikot, nadaanan niya ang isang matandang na stroke at nakahiga sa tabi ng kalsada. Matapos kausapin, pinaasistihan niya ito kay DOH Secretary Enrique Ona. Maski pa paano, di ba, kahit sino kapag we're down, pagka masama ating loob, manungkot tayo, nakakatulong na mahihinga mo yung nararamdaman mo at saka makakaasa ka na meron makakatulong sa mga nakadidig na iyong istorya. Igan, pakiusap nga ng RDRRMC upang maging maayos at patas yung distribution ng relief goods. Kung maaari lahat ng tao ay magpunta na lang sa kanilang designated evacuation centers at sumangguni sa kanilang barangay captain. Igan? Maraming salamat, Micaela Papa.